Nag-aaway si Lucci Stella? Then do something! Ilayo mo na si Miggy dyan. Bigay mo sa akin ang anak ko, Lucci! Akin si Miggy! Akin siya! Huwag na huwag kang lalapit sa pamilya ko, Stella. Dahil sinasabi ko sa'yo, hindi lang yan ang aabutin mo. Lucci! Ano ba? Bitawan mo ako! Miggy! Akin ang anak ko! Anak! Buhay si Mami. Buhay ang Mami ko. Stop calling her Mommy! Kapag hindi ka tumigil, lalo ako magagalit sa'yo. Talingan mo na ako. Si Miggy lang yung habol ni Stella. Nakausap ko na si Luke. At bumayag na siya na doon na muna si Miggy. Ililipat nila si Miggy. Pero hindi pa natin alam kung saan. Tara, pasok kayo. Balikan na lang natin sila. Baka malata pa tayo dito. Wala na sila, Kevin. Sigurado akong matatanda naman nila itong bahay na to. Oo. Siguradong darating sila mamaya. Mag-iingat kayo sa gagawin nyo. Perry, Dan, sana umayon lahat sa plano. Ayokong may masamang mangyari sa apo ko. Ninong, ako na ang bahala. Babalitaan ko na lang ho kayo mamaya ng maganda. Sinabi ko kay Megan, dapat dalawang kanto ang layo nila sa atin. Pag dumating ang mga polis, baka madamay sila. Good. Basta tandaan nyo, pag nagka-problema, umalis kayo kaagad para wala masaktan. Ayokong may mapapahamak sa inyo. Ninong! Dan, tumawag ka sa ospital. Dali! Ninong! Ninong! Ano nangyari? Aling Gloria, medyo critical ho yung kondisyon ni Sir Miguel eh. Mukhang malala na ho talaga yung sakit niya. Sabi ho ng mga doktor, magdamag daw ho siyang babantayan. Huwag ho kayo mag-alala, kami na ho ang magbabantay dito. Magdamag? Stella, pasensya na ha. Hindi matutuloy yung plano natin ngayon eh. Stella, mas kailangan kami ni Ninong. Perry, ayos lang sa akin. Naiintindihan ko. Basta nandito kayo para kay Sir Miguel. Mas kailangan niya kayo ngayon. Ako, uwi na lang muna ako, ha? Magpapahinga na lang muna ako. Bes, samahan kita. Sige. Mamaya, una muna kami. Pero, excuse me, Bes. Bes, huwag ka nang pumunta doon. Baka mapahamak ka eh. Hedgie, kailangan kong kunin si Miggy ngayon na. Hindi natin alam kung anong plano ni Kevin. Paano kung bigla na lang sila umalis papunta sa ibang bansa? Kailangan ko na makuha si Miggy. Bes, wala ka naman lahing gagambay. Hindi ka naman marunong pumanik ng bahay. Ano ba? Diyos ko naman, baka mas lalo mapahamak na si Miggy pag ginawa mo yun. Hedgie, kung hindi mo ako susuportahan, pwede ba wag mo akong pigilan? Ako ang pupunta doon mag-isa. Kahit mag-isa ako, kukunin ko si Miggy. Iuuwi ko ngayon si Miggy. Naman, nag-aalala naman ako sa iyo eh. Bes, ano ba? Relax ka lang muna. Sweetheart. Okay lang, walang birthday party. Pero sabihin mo sa akin lahat ng toys na gusto mo, pipilhin ni Mamo. Ayoko ng toys. Anak, pagpasensyahan mo na yung mami mo, ha? Mainit lang ulo nun kanina. Lagi naman mainit ang ulo ni Mami sa akin eh. Daddy, alam mo, boy si Mami. I saw her earlier. Pero, how did it happen? Akala ko, she's with Shelby sa heaven. Di kaya bumalik siya para sa akin?
Ha, Daddy? Anak, patay na yung Mami Stella mo. Baka ghost lang yung nakita mo. Hindi yun yung tunay na mami mo. At wag na wag mong isipin na babalik siya. Anyways, nandito naman ako. Nandito yung Mami Luchi mo. Nandito si Mamo. Nandito rin si Chelsea. Pero Daddy, totoo si Mami. Totoong-totoo siya. Hindi siya ghost. Nag-away pa nga sila ni Tita Luchi eh. Miggy, hindi Tita Luchi. Mami. I really can't believe na bumalik na si Mami. Pero Daddy, paano yun? Dalawa na ang Mami ko? Miggy, sweetheart. Isa lang ang mami mo. Si Stella hindi mo mami. Ang mami mo, si Luchi. Kalimutan mo na nga yung nakita mo. Ha? Sorry, Perry. Hindi ko kayang hintayin na gumaling si Sir Miguel. Hinihintay na ako ng anak ko. Kailangan ko nang puntahan si Maggie. Kailangan ako ng anak ko. Hello, Kevin. Hindi ka maniniwala. Si Stella mismo ang dumating at mag-isa lang siya. Siguradong wala na siyang kawala sa plano natin. Now, all we have to do is sit back and watch. Oh, anong sabi ni Kevin? Well, sabi niya maghintay lang daw tayo. Manood. Actually, hindi naman tayo dapat nandito eh. Pero gusto ko lang kasing makita kung paano bumagsak si Stella. Tingnan mo siya. May lahi talaga siyang kriminal. Kung makaakyat siya sa bahay ng ibang tao, parang napakadali lang sa kanya. Parang lang siyang daga. I think dapat tawagin natin ang pulis. Sana magamit niya pa rin yung talent na yan pagkapalis na siya. Daddy, I want to see Mommy. Nasa loob lang yung mami mo. No, I want to see my real Mommy. Let's visit Mommy. Tsaka puntahan na rin natin ang grave ni Shelby. Ba't bang kulit mo? Hindi na si Stella yung mami mo, si Luchi! At yung kapatid mo, si Chelsea! Ha? I hate you, Daddy! What is wrong with you? Sinisigawan na nga ni Luchi yung bata, pati ba naman ikaw? I'm sorry, Mom. Natitense lang ako sa nangyayari. Nasa loob na ng bahay ni Luke, si Stella.
So matutupad na ang mga plano mo. Pero wag na wag mong kalimutan. Anak mo si Miggy. And he's my favorite apo. I know, Mom. I'm sorry. I just hope this plan works. Because after tonight, ayoko nang isipin si Stella. Excuse me. Yeah. Oh, natutulog na siya sa kwarto sa second floor. Oh, pare, mukhang wala namang problema tonight. Oh. Ang sabi ko sa'yo eh. Ayun na, pare. Pumasok na siya sa loob ng bahay ngayon. Mukhang naniwala na nandito si Miggy. Mother. O bakit? Parang takot na takot ka. Mami, paano hindi ako matatakot? Yung Junakis mo. Sumugod kay Miggy, tatakas daw mamayang gabi. Gio, anong oras pa siya umalis? Eh, kani-kanina lang. Diyos ko, tigas naman kasi ng ulo ni Stella. Hindi ko malaman kung saan nagmana. Eh, sinabi ko sa kanya, sasamahan ko siya, di ba? Pumanik lang ako sa taas, kukuha ko na ng jacket, pero pag baba ko, wala na. Diyos ko. Anong gagawin natin? Aling Gloria, wag ho kayong mag-alala. Ako na hong bahala. Hahanapin ko ho siya. Sama ako. Megan, hindi na. Dito ka na lang, bantayan mo si Ninong. Pag marami tayo, baka lalo pa tayong mabulilyaso. Aling Gloria, pangako po. Ibabalik ko po siya sa inyo. Salamat, Perry. Ingat ka. Maraming salamat po. Okay lang. Miggy. Anak. How's my apo? It's okay. Matutulog na siya. Sweet na baby. Ano bang balak niyo ni Kevin kay Stella at pinalalabas niyo na nasa ibang bahay si Miggy? Simple lang. Gusto namin siyang ipakulong. Kapag dito pumasok si Stella, hindi tayo pwede mag-file ng trespassing. Masakit man, pero asawa pa rin talaga siya ni Kevin. At malalaman lang ng mga pulis ang domestic problems nila. Baka nga ibigay pa nila si Miggy kay Stella. Pero kapag ibang bahay ang pinasok ni Stella, dalawa lang naman ang pwede mangyari sa kanya. Mahuli siya at makulong o mababaril siya at mamamatay. Sana nga tumakas na lang siya nang mabaril na siya. Para ngayong gabi, magtatapos na ang pagiging Mrs. Guillamor niya.
Fidel. Sana gumising ka na. Kailangan ka pa ng anak natin. Pag nagising ka na, ako mismo magsasabi sa kanya ng katotohanan. Nauubusan ka na ng oras. Gusto ko malaman ng anak natin kung gaano siya kaswerte. Dahil meron siyang tatay na katulad mo. Oo, ipagmamalaki ka ng anak natin. Sigurado ko. Kaya, huwag kang susuko. Hanggang meron ka pang lakas. Huwag kang sumuko. Nay Gloria, paalam sana kami sa'yo. Tagal kasi ni Perry, di kami mapakali eh. Baka pwede namin sundan sila ni Stella. Nandito naman kayo ni Edgy sa ospital. Sige, sundan niyo si Stella. Mag-ingat kayo. Sana maibalik niyo ng maayos ang anak ko. Sige po. Sige po. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Anak? Anak, Miggy? Miggy? Miggy, si Mami nandito na. Miggy, halika na. Hindi ikaw ang anak ko. Hindi ikaw si Miggy. Tito Lo! May magnanakaw! Magnanakaw! Tito Lo! Umiinom ka na naman, ma'am. Can we please stop this? Dati, umiinom ka lang kapag may problema kayo ni Dad. Sumusobra ka na. Mas malaki pa sa papa mo ang problema ko ngayon. It's my business on the line here. Mawawala na sa akin ang business ko. That's my whole life. Ma'am, may bisita ho kayo. Henry. Pa, parang maganda ang balita mo at talagang pumunta ka pa dito ng personal. Yes, ma'am. At meron akong good news sa inyo. Yung investigasyon ko. Tama hinala niyo, ma'am, na may shady background si Fidel sa Avedra. At nung makulong siya dahil sa illegal firearm exporting, fall guy kumbaga, at nakalabas siya sa bilibid, nag-invest siya sa realty and development. I knew it! I knew it! Di ba sinabi ko na sa'yo, may mga basura itong Fidel na ito. Totoo ba ito? Asawa niya si Gloria Mariano?
Yes, ma'am. At may anak din siya, si Stella Mariano. Ang asawa ko? Yes, sir. Business partner mo yung tatay ni Stella. Siya yung tumutok ng baril sa akin dati. Kaya pala, konektado si Fidel sa asawa mong malas. Sir! Sandali! Hindi po kayo pwedeng pumasok. May magnanakaw po sa loob. Binuhuli pa po namin. Tito Luke! May magnanakaw! Tito Luke! Si Perry. Dumating si Perry para kay Stella? Well, sorry na lang siya. Late na siya eh. Maya-maya magkakaputukan na. I really hate that Stella. Tito Luke! Tulungan niyo ako! May magnanakaw dito! Magnanakaw! Tito Luke! Buksan mo itong minto! Huwag mo saktan yung bata! Tulungan niyo ako! Sumuko ka na! Buksan mo itong pinto! Huwag mo sasaktan yung bata! Buksan mo to! Subuko na! Ang kulit! Sabing huwag mo na ngayon dahil masakit pa si Ninong Fidel. Paghamak talaga yung Stellang yan eh. Pero wala naman talaga dito si Miggy eh. Niloko nila tayo. Sana bumalik na si Mami. Ayoko na dito. Hindi mo siya masisisi, Megan. Anak niya ang kailangan niyang iligtas. Eh pero dahil sa kanya, baka mapahamak pa si Perry eh. Yan ang nangyayari kapag padalos-dalos ka. Sa susunod, makikinig na talaga ako sa'yo. Alam mo, lagot talaga sa akin yung Stellang yan kapag may nangyaring masama kay Perry eh. Daniel, Stella. Ikaw ang dahilan kung ba't umayaw sa akin si Perry. At wala akong pakialam. Kahit anak pa siya ni Ninong Fidel, hindi ko siya sasanduhin. Perry, mabuti pa bumalik na tayo. Oo nga. May naghihintay sa atin. Sige na.